Ayan, i-disassemble na natin itong airgun. Pakita ko sa inyo kung paano, gaano kabilis, gaano kadali lang i-disassemble kapag kailangan. So una, eto na, alisin na natin tong bat. Yan, kompleto naman siya, may bipod pa. Magkakulay silang dalawa. So, luluwagan lang yung tornilyo rito. Ayan. Tapos, kakalasin ng gano'n. Although folding to, alisin ko na kasi tatamaan yung side lever. Ayan, bago ibalot. So, ayan, dito muna siya. Tapos, tatanggalin natin tong yung bipod niya. Ayan, gaganunin lang natin, oh. Makukuha na natin yan. So, yan na yung bipod. Oh, tapos, yung silencer. Kaya lang, bago ko tanggalin yung silencer, kailangan ubusin muna natin yung laman. Yan, kita nyo, tahimik na tahimik siya. Pero malakas pa yan. Oh. Ayan, hindi ko pala nasara. Sorry. Ayan, oh. Yan. Marami pang hangin niya. Although, marami siyang shots. Pero malakas to kasi na 900 FPS siya. Dahil dito sa plenum. Ayan, babalutin ko na to. Tatanggalin ko na yung, baka alisin ko rin yung tank niya eh. Depende kung ano, pero manipis na naman. Titingnan ko kung kasya dun sa box. Tatamaan kasi ito dun sa folding. Pag pinold na gano'n, nakapatong dito. So may tendency na baka mabali ito o magkaroon ng damage. Yan. May adjustment yung ano niya, yung power niya ito. Kaya kung gusto pang dagdagan, pwede. Pero kung mag-i-slug, pwede. Pero kung ordinary pellet, ganito na. Mahina lang talaga siyang pumutok. Kasi dahil doon sa silencer, mahina lang talaga yung putok na. Kaya gano'n. Siguro hindi ko natatanggalin yung tank kasi pagka gano'n, magtatanggal din tayo ng barrel. Baka mahirapan ikabit yung ano. Ano kasi yan eh, baka may butas yun sa ilalim, isushoot pa yun. Baka pag hindi mo ma-shoot. Kaya i-sisip natin na ano na siya, medyo buo. Silencer lang yung ihiwalay natin. Kaya yan, ihiwalay natin yung bipod. Yan. Bakit ito, pag ganito kahina, halos wala ng laman, 500. Below 500 na. Ayan, paubos na siya. Halos wala na. So, yung unit naman po nakapalit nito ay since wala siyang scope, walang yung mga accessory na wala, yung scope, yung silencer, yan, wala siya. Then, i-check ko yung isa kung may pagkakataon ako mag-video sa pag-aayos, bibidyo ko. Kasi ang magdidepende yun doon sa problema ng airgun niya. Kasi, titingnan natin kung ano na nangyari doon. Ayan, ang tagal niya maubos kasi konti-konting ano na lang. Ayan, pero maubos niya. Halos ubos na. Ayan, kita nyo kung paano natin i-abuse yung side lever niya. Abusong-abuso talaga. Pero okay siya. Tested ko na to na may ayos na ayos. Walang problema sa yung deformation ng pellet, walang deformation. Hindi nagbabago yung accuracy niya. Accurate talaga kasi na-testing ko na siya. Although malapit,
sinubukan ko siya ilagay sa ano lang dito lang sa bypass niya. Tapos kinakasa ko, doon lahat yung tama. Ano ko lang na hindi siya gumalaw. Pagkakasa, na inubos ko yung isang magazine niya. Doon lahat tumatama. Hindi ko naman masabi na one hole kasi medyo lumalaki yung butas. Ibig sabihin, siguro sa pagkasa ko na ganito, medyo nagagalaw. Teka, tingnan natin sandali. Yung may message sa akin. So, ayan, tinanggal na natin to. Yung bat niya. Bilis lang tanggalin, nakita niyo naman. Tapos ito, isang snap lang, tanggal na rin. So, ito na lang. Mailalagay na to sa package. Ayan, ayan, may kilaman pang konting hangin. Yan, may konting hangin pa. So, dito, ito na lang tatanggalin. Silencer na lang. Yan. So, ayan, haba ng thread. Kaya ito, makakasigurado. Tapos, walang kasabit-sabit yan. Nung testingin ko nga maiksi nga lang, pero one hole na siya doon. Ibig sabihin, kung lalayo pa. So, okay na rin kasi maganda. Pure steel yung barrel. Yan. Kaya, ang maganda nga nito, hindi na ako nagdalawang isip na i-promote yung barrel na yan kasi na-testing ko na. At ang pinaglagyan ko na ganito is parang eto dito pa lang pala meron man tayong nalagyan na iba, hindi ko na nasubukan yon. So ito dito lang kita ko na talagang maayos yung tingnan natin yung sound. Ayan, talagang maayos yung performance ng barrel at saka maganda niyan, steel talaga yan. So wag lang mababalok to sa shipping. Kaya ito po-protection ako maigi kasi CF tank yung ano niya. Tapos ayan, may rail siya. Baka ma-deform. Tapos, ayan, ito protection din to para dito sa ano. Kaya okay na yan. Dito lang, lalagyan din natin ng protection niya, yung side lever niya. Napaka-ayos yung side lever. Ayan. Nasa minimum adjustment siya. Ayan, narinig nyo naman pumuputok pa. So, ayan, may laman pa rin siyang hangin. Kahit konti na yung hangin, nag-i-stay pa rin siya sa loob. Tapos yung power plenum nito, yan yung pinagmamalaki natin, gawa ng power plenum natin. Yun yung malaking bagay na nagawa ko dito. Although dati ay pumapalo na siya ng 700 hanggang 730 FPS. Ngayon, mas malaki, nasa 900 plus na siya. Kaya, malaking bagay yung power plenum na ina-adapt sa kanya. Tama-tama, medyo maiksi yung tank, kaya mataba lang. Yan. So, makikita nyo, yan yung... So, kasang-kasya nasa sa box. Itatabi na lang natin. Ito yung mga tinanggal. Itong inihiwalay sa kanya, silencer. Tapos, itong bipod. Hindi ko lang alam kung paano pa iikumin to. Mapapaikum pa ba ito? Ayan. Baka naman po pwede pa. Madali lang adjustin yan. Nahatak lang. Yon. Yan. Hinahatak lang siya. Hatakin lang. And then, ikot. So, yun. Napaliit pa natin. Nawala na yung bukakan. So, ito naman ay ano na lang natin. Sasagad na lang natin siyang gano'n. So, snap lang. So, ganyan talaga. So, titingnan ko lang kung magkakasya sa isang package. Yan. Parang okay naman. Dito na lang siya. Ganon. So, kasya na. So, yun. Pinakita ko na hanggang sa bandang huli ko. Konting-konti na yung laman. Wala na. Silencer ay nandiyan pa rin yung hangin. Kaya bubombahan na lang. Ayan, At kung makikita nyo, almost zero na. Output niya, almost zero na. Ayan. Tapos ito yung input niya. Ayan, kikita nyo.
hindi pa rin tumatakas yung hangin. Kasi malaking bagay yung nasa minimum yung ano mo, yung hammer mo hindi masyadong nakatulak doon sa yung firing pin. Yun yung ano, pagputok niya, balik lang siya sa ano, tapos kayang-kaya siyang ibalik yung spring. So, hindi masyado nakatulak kasi nasa minimum adjustment yung spring natin. Yan, kapag ginagamit na yan, gusto mo pang mas malakas pa, magagamit ka ng slug. Ayan, pwede kang nahinaan ka o kulang sa power, pwede kang mag-adjust dito. Ayan, ang laki po ng adjustment na natitira. Ayan o. Napakalaki pa ng tension na po pwede mong i-apply sa kanya. Kasi halos minimum yan. Ayan o, nakalabas na nga yung dulo dyan eh. Ayan. Lumulubog yan habang ina-adjust mo kasi tinutulak niya yung spring para mas malakas. So, yan yung mga bagong gawa natin ngayon. Sabi nila, nakita ko doon sa comment, wala daw kwenta at sayang lang daw yung pera. Ayan. At tingnan nyo ngayon yung sayang. Dito masasayang yung kanyang... So, yun. Ayan, konting-konti na lang ang laman yan. As you can see, halos zero na. Ayan. Pero may hangin pa rin, kaya bubombahan na lang yan. At pasok na yan. O, ayan. Talagang, ano. So, bomba na lang, hindi katulad nung bang, ano, kahit na anong brand yan, kahit anong mahal niyan, kapag wala sa ayos at may mali sa pagkagawa, ayun, may problema ka pagdating ng panahon. So, kaya gano'n, minimaintain natin yung maayos na ano na kung pwede ay yan nga, kagaya niyan na hindi naman kumbaga maging user friendly na. Kasi kung noon ay baguhan pa tayo, ngayon hindi na. May experience na tayo ngayon, saka maayos na tayo. Kumbaga, hindi tayo natuto sa loob ng ilang taon. Na mag-aaral ako maging mechanic during 6 months. After 6 months, marunong na ako. Nakakapag electrical na ako ng crane. Nakakapagpatakbo na ako ng crane. Crane na yan, malaki yun, Tapos sa electrical nun, hindi basta-basta. Kasi may mga solenoid yan na kinokontrol ng mga switch box. Nasa switch box, kinokontrols na. So, kita nyo naman yun. So, ito, ay meron na tayo ditong almost o mahigit 4 years na. So, napakahina naman natin pagka hindi pa natin nagawa yung mga ginagawa, yung talaga normal na ano na. Maging sa barrel, yung mga side lever, gusto nyong bumili ng barrel, yung mga side lever na ano, pwede nang i-groove dito sa ating yung butasan. As in ready na. Pagdating doon sa ano, as in ready na, ikakabit na lang. So, hanggang dito na lang. At shout out nga pala kay Sir Akaw yung kanyang apelyido. Shout out sa iyo, sir, at inaasahan kong mag-i-enjoy ka na dito sa iyong laruan. At hindi na katulad nung ano na sakit ng ulo. Hindi ko na babanggitin kung anong area dyan.